Minamahal, sa oras na ito, tayo po lahat ay sama-samang manalangin. Pagpalain ng Diyos, hallelujah, ang kanyang mga banal na salita. Buksan ng Panginoon ang ating puso, pangunawa. Minamahal, patuloy na kumilos ang ating mahal na Panginoon. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na sang sukat lamang naming ikaligtas. Salamat, Panginoon, sa iyong gabay at patnubay. Salamat sa iyong dakilang biyaya na hindi masukat, mahal na Panginoon, sa iyong sukdulang pag-ibig, O Diyos, sa iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat iya sa amin. Maraming salamat sa matamis mong presensya na patuloy na kumikilos ng mainam sa aming kalagitnaan. Patuloy na kasama ka namin sa araw na ito. Aming dalangin sa oras na ito, Panginoon, sa aming pag-aaral ng mga banal mong salita. Buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa. Maging ang bang lingkod, tunay na sagad ng akin, wala po akong magagawa. Mahal na Panginoon, anoint the words, Lord. Put the words in my mouth. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig, mga pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Minamahal yung palakpak na abot ng langit. Hallelujah! Purihin at luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tayo na po yung makabalik na po, minamahal, sa ating po mga kinauupuan. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Will D. Almeida, the intimate prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, their beloved children, to whole blessed Almeida family, sa mga anak, apo at manugang ng ating mahal na pastor. At mga minamahal, pleasant afternoon na po sa lahat ng aking mga kapwa manggagawa at mga katuwang sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, sa ating po mga mag-awit, sa lahat po ng ating minamahal na mga musician, at mga minamahal sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal buong Luzon, Visayas, buong Mindanao, sa ating mga kababayan na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ay aming pong pinapaabot sa inyong aming pagbati, ang aming pangungumusta, mga minamahal. Hindi na po namin kayong maisa-isa, mga minamahal, ngunit ang aming pagpapasalamat ay aming ipinapaabot sa inyo na patuloy pong sumasaganang biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, sa mga kapatiran natin in abroad, mga minamahal, mga OFWs nating mga kapatiran, sa iba't ibang panig ng bansa, mga minamahal, at sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran na narito sa dakong ito, sa oras nito, ay magandang hapon po, minamahal, sa inyo pong lahat. Kumusta na po kayo? Amen. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan, taglayang biyaya at pagpapala, kalusugan, kalakasan, at katatagang espiritual, mga minamahal, sa ganang biyaya ng ating mahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin, at sa lahat ng ating mga bisita, kung meron man, baguhan at mga datihan nating mga kapatiran, welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos, minamahal? Ang lahat po ay magsabing Amen. Ihanda po natin ang ating ballpen, ating pong mga papel, ating pong mga Biblia, lalatigid sa lahat. Ihanda natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, when the quality of our faith are tested. When the quality of our faith are tested. Mga minamahal, kapag ang kalidad ng ating pananampalataya ay sinusubok, mga minamahal, ng ating buhay ni Diyos, sapagkat mga minamahal, ang ating mga pananampalataya, ito din po ay sinusubok ng Panginoon. Ito po ay sinusukat ng Diyos, yung quality, yung kalidad ng ating pananampalataya. What is the difference of quantity and the difference of quality? Quantity and quality. Yung quality, yung quantity rather, ito po yung dami. Amen? Yung quality is yung kalidad, mga minamahal ko, ng produkto. Halimbawa, isang sakong singsing
pero fancy. Ibig sabihin, hindi totoong ginto. Amen? Ito po ay gold-plated lang, pero hindi totoong ginto. Isang sakong singsing na fancy, at atin pong ikukumpara, mga minamahal, sa isang pirasong singsing, pero purong-purong ginto. Kung kayo po ang pipili, tiyak na bagay, pipiliin ninyo yung isang pirasong singsing, pero 24 carats gold, yung kanyang carats ay 24. Kaysa sa isang sakong singsing, amen, pero mga minamahal, puro fancy. Naalala ko po sa dako ng Maynila, nung ako po ay nandun pa, meron pong isang tao na hinold up ng mga hold-upper at ito po ay pinatay. Amen? Napagkamala na siya po ay ubod ng yaman sapagkat yung kanyang singsing, mga minamahal ko, ay 3, ang kanyang hikaw ay makapal, ang kanyang kwintas ay makapal, mga minamahal, ang akala ng hold-upper ay mga purong ginto, mga pansi lang pala, gold-plated lang. Amen? Hindi po siya pinatay dahil walang nakuha sa kanya, siya po ay pinatay dahil nagalit yung mga hold-upper. Amen? Dahil sila po ay napeke, mga minamahal, ang akala nila ay purong ginto yung kanyang mga suot. Kaya nga, sometimes nagiging threat ng hold up, yung mga nakikita nating makakapal ang mga suot, yung pala hindi purong ginto. Ang ibig ko pong sabihin, mga minamahal, hindi po sa harapan ng mahal na Panginoon, hindi po mahalaga yung dami. Aanin mo nga naman yung dami ng singsing. Kung puro naman pansi. Amen? Hindi purong ginto. Everybody shout praise the Lord. Mas mainam, di baling isang singsing lang, basta't purong ginto. Ganon sa paglilingkod. Everybody shout praise the Lord. Yung tinitest ng Diyos, hindi yung quality, hindi yung dami. Yung tinitest ng Diyos, yung kalidad ng bawat isa sa atin. Amen? Yung kalidad, yung quality ng ating faith, ng ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. That's why, yung ating topic for today, mga minamahal, when the quality of our faith are tested. From the book of 1 Peter, chapter 1, verse 7 up to verse 8. Kindly po, pakibasa natin ang talatang ito. Amen. Praise the Lord. In the book of 1 Peter, chapter 1, verses 7 and 8. That the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor, and glory at the appearing of Jesus Christ, whom having not seen ye love, in whom thou now ye see him not, yet believing, ye rejoice with unspeakable and full of glory. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Pedro at kabanata ay 1 at ang talata ay 7 hanggang 8. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kayo sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluwalhati at ikararangal at pagpapahayag ni Jesucristo na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayoy may inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangangagalak na totoo na may galak, na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Sabi ng Biblia, the trials of our faith being much more precious than gold. Yung pagsubok sa ating pananampalataya ay mas higit pa, mga minamahal, sa dinalisay na ginto, much more precious than gold. Ang ginto, mga minamahal, to purify the gold, kasi meron pong mga minamahal lugar kung saan pinupurify yung ginto. Mula sa bundok, mga minamahal, kinukuha ang ginto, at ito po ay pinupurify. Dinadaan po ito sa apoy. To purify the gold, kailangan ang ginto ay darangin sa apoy. Kailangan ng ginto ay idaan sa apoy. Sapagkat kapag ang ginto ay kinuha sa kabundukan, mga minamahal, lalong-lalo na po,
yung buhay na ginto, sapagat merong gintong patay, ito na po yung gintong dinarang na sa apoy. Pero yung ginto, mga minamahal na minimina, at hindi pa po dinarang sa apoy, ito po'y buhay na ginto. Amen? Kapag ang buhay na ginto ay yung makuha at iwanan mo sa lupa, ito'y babaon ng malalim at hindi mo na ito makikita. Bakit? Dahil buhay ang ginto na yon. Amen? Kapag ang buhay na ginto ay kukunin sa isang minahan, ito po'y ipopurify. Idadarang po ito sa apoy, idadaan po ito sa apoy sapagat ito po'y may halong buhangin, may halong ugat ng puno, may halong maliliit na mga bato. Kaya ito'y kailangan idarang sa apoy, ipurify sa apoy upang humiwalay ang ugat ng puno, humiwalay ang mga bato, at humiwalay ang mga buhangin na nahalo doon sa ginto na yon. Hindi po yun matatawag na pure gold kung ito po, mga minamahal, ay may halo pang dumi. Amen? Kaya ito'y idadarang sa apoy to purify the gold. Ganon na ganon yung pananampalataya natin. Tayo po'y dinadarang sa pagsubok. Dinadarang tayo sa mga problema. Dinadarang tayo sa mga suliranin. Dinadarang tayo sa iba't ibang uri ng pag-uusig sa ating mga pananampalataya. The purpose is to purify our faith. Mga minamahal, ganon na ganon sa pag-purify ng gold. Dinadaan ito at dinadarang minamahal ko sa apoy. Ganon na ganon yung ating mga pananampalataya. The word tested in Hebrew is nasya. Yung word na tested in Hebrew is word nasya. Yung word na nasya is to prove the quality, mga minamahal, of our faith. To prove the quality of our faith. That is word nasya. Para po makita yung kalidad ng ating mga pananampalataya, mga minamahal. Wala pong pinipili dito. Baguhan ka man, datihan ka man, ikaw ay dadaan sa pagdarang sa apoy, idadaan ka sa pagsubok para makita yung kalidad ng iyong pagtitiwala sa Diyos, yung kalidad ng iyong pananampalataya, yung kalidad, mga minamahal, ng iyong pag-asa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ay sinusukat. Everybody shout, praise the Lord. The purpose is to purify our faith, mga minamahal. Nasya is to prove the quality of our faith. Sa panahon ni Abraham, ang gusto pala ng mahal na Panginoon ay hindi upang patayin si Isaac. Amen? Ang kalooban pala ng ating mahal na Panginoon, the Lord is to test the quality of Abraham's faith. Yun po ang purpose ng mahal na Panginoon. Hindi po niya sinubok si Abraham para patayin, mga minamahal ko, si Isaac. Amen? Ang kalooban ng mahal na Panginoon, ang nais ng Diyos ay sukatin yung pananampalataya, mga minamahal ko, ni Abraham. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi po rito, sa panahon ni Abraham, ang gusto ng Panginoon ay hindi upang patayin si Isaac. The Lord is to test the quality of Abraham's faith. Paano natin malalaman kung ang isang bagay ay peke? The only way is test it. Amen? Amen. Paano natin malalaman kung ang pera ay peke? Subukin natin. We need to test it. Paano natin malalaman kung ang titulo ng lupa ay peke? Siyempre, lalapit tayo sa mga expert to verify, amen, kung ang titulo na ito ay original ba o baka ito ay fake title. Amen? Everybody shall praise the Lord. Paano natin malalaman, mga minamahal ko, kung ang isang bagay ay peke? Siyempre, lalapit tayo sa mga expert para ma-double check. Mga minamahal, the only way is to test it. Paano natin malalaman kung ang kwintas ay purong ginto? All we need to do is test it. Paano natin malalaman, mga minamahal, kung ang ating pananampalataya ay katulad ba ng dalisay na ginto? We need to test it. Kaya, to know, mga minamahal, your faith and my faith are pure in the sight of the Lord, dadaan tayo sa pagsusuri. Dadaan tayo sa pagsubok. Amen? Everybody shout praise the Lord. Hindi pwedeng exempted ka. Hindi pwedeng exempted ako. Lahat tayo ay dadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Palakpakan po natin ang ating
pinakamamahal na Panginoon, lahat po tayo ay dadaan sa pagsubok. Kahit baguhan ka pa, dadaan ka sa pagsubok. Matagal ka na sa paglilingkod, dadaan kayo sa pagsubok. Dadaan tayo sa pagsubok. At matatapos lang ang mga pagsubok na ito na ating pinagdadaanan kung tayo po ay naandun na sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, tayo po ay nakapasa na sa maraming mga pagsubok na ating pinagdaanan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. This is the reason why, mga minamahal, why the Lord tested our faith. Tayo po ay sinusubok. Ang gusto ng mahal na Panginoon is to test the quality of our faith. Gaano na ba tayo katibay? Gaano na ba tayo katatag? Mga minamahal, gaano na ba tayo kalago sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya nga sabi ng banal na Biblia, huwag tayong malungkot kung tayo po ay dumadanas ng mga pagsubok. Instead, tayo po ay magpasalamat dahil ang pagsubok ay kinakasangkapan niya ng mahal na Panginoon upang tayo po ay maging matibay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung walang pagsubok, hindi tayo lalago. Kung walang pagsubok, hindi tayo titibay. Amen? Amen? May kapatiran tayo nakausap ko kahapon. Nahuli siya, mga minamahal, dahil expired na po yung kanyang lisensya. Ibig sabihin, mga minamahal, driving without license. Although yung lisensya niya ay nasa kanyang kamay, pero ito ay expired na, invalid na po ito. Dahil expired na po, mga minamahal, hindi niya na pa-renew, para siyang driving without license. Amen? Siya po ay hinuli. Sabi niya, mga minamahal, mahal na Panginoon, kahit maraming pagsubok, kulang ako sa financial ngayon, ang anak ko ay may sakit, ngayon nahuli ako ng LTO, kinuha ang aking lisensya, pero mahal na Panginoon, maraming salamat pa rin sa pagsubok. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil walang pagpapala kung magrereklamo tayo sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Walang blessing kung tayo po ay magmumurmur sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Instead na tayo po ay magmurmur, instead na tayo po ay mag-question, instead na tayo po ay magreklamo, tayo po ay magpuri at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makita mo, mga minamahal, kapag ang labi mo ay punong-puno ng pagpupuri at pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, the blessing will flow. The blessing will follow. Susunod yung pagpapala dahil hindi ka nagrereklamo. Amen? Dahil kapag reklamo ka ng reklamo, everybody shout, praise the Lord. Lalo kang ma-out of blessing. Kaming mga worker, kapag reklamo kami ng reklamo, ma-out blessing kami. Kayo din ng mga kapatiran, kapag reklamo kayo ng reklamo, hindi kayo kontento sa pagpapalang dumarating sa atin. Instead na tayo po'y magpasalamat, tayo po'y magreklamo ng magreklamo, mga minamahal, magiging mailap. Magiging mailap. Amen? Yung pagpapala sa atin. Instead na tayo po'y magreklamo, mga minamahal, magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, in everything give thanks, for this is the will of God. Magpapasalamat labang tayo kapag puro pagpapala? Magpapasalamat lang ba tayo kung puro blessing? Magpapasalamat lang ba tayo kung puro biyaya ang ating tinatanggap? Kapag pagsubok, hindi na tayong magpapasalamat. Mali po yun, mga minamahal, na mentalidad ng anak ng Diyos. Maging ang pagsubok, mga minamahal, sabi ng Biblia, all the trials, count it all joy. Bilangin ninyong pagpapala ang mga pagpapalang dumarating sa inyo. Maging ang mga pagsubok na dumarating sa inyo ay bilangin at ariin ninyong pagpapala dahil sa pagpapala, lumalago tayo at tumitibay. Kagaya ng sinasabi ko, meron tayong napupulot na aral sa gitna ng pagpapala na hindi natin matututunan sa gitna ng pagsubok. May napupulot tayong kaalaman at karunungan sa gitna ng pagsubok na hindi natin matututunan sa gitna ng pagpapala. May mga lessons in blessing. May mga lessons din in trials. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sinabi ko, hindi natin mapupulot mga minamalang pagpapala na yon sa gitna ng kasaganahan doon sa kahirapan. May kanya-kanya po yan silang lessons. May kanya-kanya po yan silang pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya both blessing and trials, it is blessing from the Lord. Ariin po nating pagpapala ang mga pagsubok na yan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po rito, madaling sabihin na, I trust you, Lord. Amen? Amen. Madaling sabihin na, Lord, I trust you. Lalong-lalo na kung walang problema.
walang kahirapan, walang suliranin. Kumbaga, mga minamahal, maayos ang takbo ng buhay. Madali nating sabihin, I trust you, Lord. I love you, Lord. Amen? Very simple lang sa atin yung mga word na yan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Madali nating sabihin na nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, mahal kita, O Diyos. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ngunit ang sabi ng banal na Biblia, really? You really love and trust the Lord? Are you sure? Amen? Tiyak po ba natin? Amen? Siyempre, sometimes sasagutan, Lord, I'm pretty sure, Lord, na I trust you. I love you. Amen? Pero ang sabi pa nga, mga minamahal, kaya mo pa rin bang magtiwala sa mahal na Panginoon kahit, mga minamahal, wala ka ng pang-upa ng bahay? Kaya mo pa rin bang magtiwala at umibig sa mahal na Panginoon kahit nawalan ka na ng trabaho? Kaya mo pa rin bang magtiwala sa ating mahal na Panginoon kahit 3 months na ang delay ng iyong sweldo? Kaya mo pa rin bang magtiwala sa mahal na Panginoon kahit wala ka ng allowance, kahit wala ka ng panggastos? Amen? Amen? Kaya mo pa rin bang magtiwala sa ating mahal na Panginoon kahit ang puso at isip mo ay punong-puno ng mga confusion at mga pagkalito? Amen? Kaya mo pa rin bang magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon? Dahil sabi ko pa nga, madaling magtiwala sa mahal na Panginoon kapag ang takbo ng buhay natin ay maayos. Amen? Madaling sabihin na, I love you, Lord. Pero kaya pa rin ba nating sabihin na, Lord, mahal kita kahit mga minamahal, wala na tayong trabaho, nawala na tayo ng trabaho, at dahil nawala na tayo ng trabaho, wala na tayong pang-upa ng ating bahay, at dahil nawala na tayo ng trabaho, hirap na tayo, mga minamahal, sa pag-budget financially, dahil hindi na natin alam kung saan tayo kukuha, mga minamahal, kaliwat kanan na pagsubok, amen? Yung parabang buhay, mga minamahal, na nagkakawasak-wasak na po, mga minamahal, kaya pa rin ba natin purihin ang Panginoon? Kaya pa rin ba natin pasalamatan ang ating buhay na Diyos? Ngunit ang Kristiyano, na sa gitna man ng pagpapala at sa gitna man ng kawalan, pinagpala ka, kapatid, kung kaya mo pa rin purihin at paglingkuran ng mahal na Panginoon ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kailangan, mga minamahal, tayo ay magtiwala pa rin sa ating mahal na Panginoon, even na ang buhay natin ay, mga minamahal, komplikado na. Amen? Hindi yung uri ng pag-ibig na mahal lang natin ng Diyos dahil maraming blessing. Amen? Yung iniibig lang natin ng mahal na Panginoon dahil walang mabigat na pagsubok. Kapag mabigat na ang pagsubok, punong-puno na ng problema, nagbabago na, mga minamahal, yung kalidad ng ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po rito, the objective of testing is to make you grow, to build you up, and to develop the spiritual virtue. Ang sabi rito, mga minamalong layunin ng pagsubok ng ating mahal na Panginoon sa iyo at pagsubok ng Panginoon sa akin is to make you grow and to build you up. Amen? Ang gusto ng Panginoon ay, mga minamal, layunin ng Diyos ay talagang mabuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng layunin ng Diyos para sa iyo at para sa akin ay pawang mabuti. Sometimes, nag-iisip lang tayo ng negatibo. Sometimes, nag-iisip lang tayo ng masama, pero ang lahat ng plano ng mahal na Panginoon, kung susunod lang tayo, lahat ng plano ng Diyos ay mabuti. The objective of testing is to make you grow and to build you up, ang sabi ng Biblia, and to develop, mga minamahal, the spiritual virtue in you. Yung spiritual virtue, yung ating pong mga katangian sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. That is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith. Yan ay, mga minamahal, 9 spiritual virtue. Yung fruit of the Spirit, that is spiritual virtue. 9 fruit of the Spirit, that is 9 spiritual virtue. Yan po yung katangian na dapat, mga minamahal, nasa puso at nasa isip ng mga anak ng ating mahal na Panginoon. The purpose why the Lord tested me, why the Lord tested you, is to make you grow and to build you up and develop, mga minamahal, the spiritual virtue in you. Sa atin po, mga minamahal, yun po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, to develop the spiritual virtue, yung mga katangian natin sa paglilingkod, yung love. Gusto ng Panginoon i-develop yung pag-ibig sa puso natin. Amen. Sapagkat sabi ng Biblia, kung walang pag-ibig sa ating mga puso, tayo po ay wala tayong kwenta. Kapag walang pag-ibig sa puso mo, kahit gobernador ka pa, kahit congressman ka pa, kahit engineer ka pa, kahit doktor ka pa, ano man ang kalagayan mo sa buhay,
Ano man ang profession mo, mga minamahal, kalagayan mo sa iglesia, kung walang pag-ibig sa puso mo, you are nothing. Wala kang kwenta, wala kang kabuluhan. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Napakahalaga ng pag-ibig sa puso at napakahalaga ng pag-ibig natin, mga minamahal, hindi lang sa ating mga sarili, kundi pag-ibig din natin sa ating mga kapwa, sapagkat sabi ng Biblia, kahit magsalita ka ng mga kataga, katulad ng mga kataga ng mga anghel, kung walang pag-ibig sa puso mo, ikaw ay walang pakinabang, ikaw ay walang silbi, kahit maghula ka pa ng malalalim na uri ng hula, kung walang pag-ibig sa puso mo, ikaw ay walang silbi, wala kang kwenta, maging magandang boses mo, pero wala kang pag-ibig sa puso, wala kang pag-ibig sa kapwa. Ikaw ay walang pakinabang, magaling kang mangaral, pero walang pag-ibig sa puso mo, walang kwenta, mga minamalang nasa iyo. Amen? Dahil nagkakaroon lang tayo ng value, nagkakaroon lang tayo ng halaga kung ang pag-ibig ng Panginoon ay nasa atin at ang pag-ibig na ito na nasa atin ay ibinabahagi natin sa iba. Siyempre, pag may pag-ibig ka sa kapwa, hindi ka mananakit. Amen? Amen? May pag-ibig ka eh. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Sabi ng Biblia, kahit ibigay mo pa ang lahat ng iyo, ibigay mo pa sa iglesia ang lahat ng iyong pag-aari, kung walang pag-ibig sa puso mo, yan ay walang kabuluhan. Yan ay walang pakinabang. Amen? Pwede kang magbigay para lang makilala ka. Tama po ba? Amen? Yung mga politician, the day of election, nagdo-donate sila, nagbibigay sila ng malalaking amount. Tumutulong sila sa mga tao, pero sa panahon lang ng eleksyon. Ano ang purpose? Nagbibigay sila, mga minamahal, gusto nila ipakita yung pag-ibig nila. Amen? Pero panahon na wala ng eleksyon, hindi mo na makikita ang mga politician na ito na tumutulong para doon sa mga taong nangangailangan. Amen? That is showmanship. Ipinapakita lang nila na sila'y totoong tumutulong, umiibig, pero deep in their heart, everybody shout, praise the Lord, ang pag-ibig ay wala sa kanila. Kaya, ni isa sa atin dito, kapag hindi tayo matutong umibig sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, hindi natin ipinapakita sa kanilang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig na yan ay galing sa mahal na Panginoon, pag-ibig ng Diyos na nasa ating mga puso. Amen? Dahil para lang tayong buwan. Ang buwan walang sariling liwanag. Bakit may liwanag ang buwan? Dahil that is reflection from the sun. Yung direct heat from the sun, nagre-reflect sa buwan, kaya ang buwan ay may liwanag. Pero sa totoo lang, ang buwan ay walang sariling liwanag. Nagkakaroon lang ng liwanag ang buwan. Dahil sa sikat ng araw, parang tayo, mga minamahal, ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang lumiwanag sa ating mga puso at ang pag-ibig ng Diyos na nasa ating puso, ito'y ipaparamdam natin, mga minamahal, sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ipaparamdam natin sa mga tao kahit hindi sila naglilingkod sa mahal na Panginoon dahil ang pag-ibig ng Diyos dapat ay nagre-reflect, mga minamahal ko, sa ating mga puso. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Yan po ay mga spiritual virtue. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith. That is 9 fruit of the Spirit. That is spiritual virtue. Ang sabi ng Biblia, to develop, mga minamahal, the spiritual virtue in you. Yan ang purpose ng mahal na Panginoon. Bakit tayo dumadanas ng pagsubok? To build you up, to grow you up. Ang nais ng mahal na Panginoon ay lumago tayo, maging handa tayo upang sa pagtunog ng huling tunog ng trumpeta, we are 100% ready for rapture. Handa na tayong sasalubong sa ating mahal na Panginoon sa araw ng kaniyang banal at dakilang pagdating. Following verse, 1 John chapter 5, verse 4, after verse 5. Amen. Praise the Lord. By the book of 1 John chapter 5, verses 4 and 5. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is that overcometh the world, but he believeth that Jesus is the Son of God? Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Juan kabanata ay 5 at ang talata ay 4 hanggang 5. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. At sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi yaong nananampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Amen.
Amen. Napakaganda ng talata. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Sa verse 4, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Ang sabi ng Biblia, for everyone who has been born of God, overcometh the world. Amen? Kaya ang tawag sa atin, we are overcomer. We are the conqueror, more than a conqueror. Bakit? Dahil anak tayo ng Diyos. Walang anak ng Diyos, mga minamahal, na madadaig ng anumang gawa ng kaaway as long na tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, yung battle natin, every battle that we face, bawat gera na ating kinakaharap sa buhay, hindi pa tayo nagsisimula ng digmaan, panalo na ang anak ng Diyos. Amen? Imagine wala pang laban. Hindi ka pa nagsisimula ng laban. Kapag ikaw ay umaasa at buong pusong nagtitiwala sa mahal na Panginoon, wala pang laban, wala pang digmaan, wala pang battle sa buhay mo na nangyayari. Mga minamahal, iyon na ang tagumpay. Amen? Bakit po, mga minamahal, sabi ng Biblia, be ye of good cheer, sabi ng mahal na Panginoon, sapagkat ang mundong ito ay pinagtagumpayan ko na, sabi ng ating mahal na Panginoon. Amen? Magtiwala tayo sapagkat ang Diyos ay mahabang taon nang nagtagumpay ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga po kapag magtiwala tayo sa Kanya, hindi po tayong magagapi, hindi po tayong matatalo as long na nagtitiwala tayo sa ating mahal na Panginoon. Ang ating pagkatalo lang kapag bumitaw tayo sa ating pananampalataya. Kapag mag-alinlangan tayo, kapag tumalikod tayo, kapag umatras tayo sa pananampalataya, diyan tayo matatalo. Pero as long na hinaharap natin ang mga pagsubok, in the end, atin po minamahal ang tagumpay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That is our faith, our weapon to overcome and to conquer. Kaya kapag may pagsubok, ang layunin ng Panginoon is to build you up. Hindi pala para sirain at hindi pala para pabagsakin tayo. Amen? Kaya huwag tayong mag-isip. Kapag may trials, huwag natin isipin na gusto ng Panginoon mabuwal tayo, gusto ng Panginoon bumagsak tayo, gusto ng Panginoon matalo tayo. No, hindi po yan ang layunin ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, kapag may pagsubok, ang layunin ng Panginoon is to build you up. Hindi para sirain ka, hindi para pabagsakin ka. Kaya't pasalamatan, dapat natin ang Panginoon kapag may problema. Amen? Dapat daw nating pasalamatan ng Panginoon kapag may pagsubok. Kaya ba natin gawin yun? Lahat tayo magsabing amen. Yung amen ninyo hanggang galing ilong lang, mga minamahal. Hindi totoo yung amen ninyo. Kaya ba natin pasalamatan, purihin pa rin ng Panginoon kahit nasa harap tayo ng pagsubok? Everybody shout praise the Lord. Yun ang amen. Yun ang praise the Lord. Yan po ang tunay na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kahit may pagsubok, kahit mga minamahal, may problema tayong kinakaharap, mga minamahal, marunong pa rin tayong magpasalamat. Marunong pa rin tayong magpuri sa mahal na Panginoon. Dapat nga, mga minamahal, the more tayong magpuri, the more tayong manalangin kapag may pagsubok. Hindi yung ugali ng Kristiyano na kapag may pagsubok, nanlalata, nanghihina, nagmumukmuk na lang sa isang tabi. Mga minamahal, hindi na kumikibo. Hindi po yun dapat ganun ang gawin ng Kristiyano kapag tayo po'y magproblema. The more na tayo po'y lumapit, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, the more na dapat maging passionate tayo sa paglilingkod, the more na dapat maging intimate tayo sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa magitan ng ating pagiging malapit sa presensya ng Diyos, ang pagsubok ay ating mapagtatagumpayan. Ano ang ginawa nila Joshua ng mga tao ng Israel sa panahon na sila po ay humarap sa isang matinding digmaan, mga minamahal, sa harap ng pader ng Jericho? Ang Jericho, mga minamahal, ito po yung the most powerful kingdom in their time. Makapangyarihang kaharian. Bakit po? Makapal ang kanilang pader, mataas ang kanilang pader. Wala pong nakakagapi sa kaharian ito, mga minamahal. Maging sila Joshua ay para sa kanila imposibleng, mga minamahal, mawasak at mapagtagumpayan nila ang kaharian ng Jericho. Ngunit dahil kasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po sila nawala ng pag-asa, hindi po sila nawala ng pagtitiwala sa Panginoon. Inawitan nila ng inawitan, pinuri nila ng pinuri ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng banal na Biblia, bawat isang araw, mga minamahal, ay umiikot sila ng 7 beses. Amen?
Bawat araw, sa loob ng 7 araw, is 7 beses silang umiikot, mga minamahal. At alam ninyo, pagdating ng ika-7 araw, sila pa'y nagpupuri, umaawit sa mahal na Panginoon. Nauuna yung mga choir member, nauuna yung mga instrumentalist, kasabay na nasa likod nila yung Ark of Covenant, iniikot nila ang pader ng Jericho. At alam ninyo, pagdating ng ika-7 araw, sumigaw sila, "The victory is ours," said the Lord. Amen. Atin ng tagumpay, sabi ng Panginoon. Diyan mismo, mga minamahal, nayanig ng malakas na lindol ang Jericho at ang kanilang makapal na pader ay winasak ng mahal na Panginoon. Si Joshua, kasama ng kanyang mga kasama, napasok nila ang kingdom ng Jericho at ito'y kanilang pinagtagumpayan. Yan po yung sinasabi ko, na as long na kasama natin ang mahal na Panginoon, hindi tayo magagapi. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. 1 Peter chapter 4, verse 12 up to verse 13. Amen. Praise the Lord. With the book of 1 Peter chapter 4, verses 12 and 13. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happens unto you. But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall reveal, ye may be glad also with exceeding joy. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kabanata ay 4, at ang talata ay 12 hanggang 13. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Amen. Nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Amen. Magagalak ngayon ng malabis na galak. Yun po ang sabi ng Biblia. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na parang dumarating upang kayo subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo ay di pangkaraniwang bagay. Mga minamahal, sometimes iniisip natin, tayo ang dumadanas ng pagsubok na pinakamabigat na pagsubok. Pero ang sabi ng Biblia, huwag nating isipin na ang pagsubok na yan ay hindi pangkaraniwan. Ang pagsubok na yan ay pawang karaniwang lamang. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yung pagsubok na pinagdaanan mo, pinagdaanan na yan ng iba. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Yung pagsubok mo, pinagdaanan na yan ng maraming mga Kristiyano. Yung pagsubok na pinagdaanan ko, pinagdaanan na yan ng maraming Kristiyano. Sila'y nagtagumpay dahil nagtiwala sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. In verse 13, kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Kapag tayo po'y dumadanas ng pagsubok, huwag tayong mabagot, huwag tayong manlupaypay, huwag tayong manlumo, huwag tayong mabahala, huwag tayong malungkot. Sabi ng Biblia, bagkus kayo'y magalak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay magkalak kayo ng labis na galak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huwag tayong malungkot, instead na magpasalamat tayo dahil karamay tayo sa hirap ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, huwag mong ipanalangin nabawasan ng mahal na Panginoon ang problema mo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Grabe, no? Huwag daw nating ipanalangin na bawasan ng Panginoon ang problema natin. Kasi, dyan tayo lumalago. Dyan tayo tumitibay. Dyan tayo tumatatag sa mga pagsubok na ating kinakaharap. Kaya nga sabi ng Biblia, in the day of trouble, call upon me, and I will deliver you, and you shall glorify me. Sa panahon ng kabagabagan, tawagin ninyo ako. Sa panahon ng pagsubok, tawagin ninyo ako. Sa panahon ng problema, tawagin ninyo ako. Sa panahon ng kahirapan, tawagin ninyo ako, and I will deliver you. Iniligtas ko kayo, at luluwalhatiin ninyo ako. Amen? Hindi nyo ba napapansin? Gustong-gusto ng Diyos na tatawag tayo sa Kanya. Amen? Kapag walang problema, walang kahirapan, walang suliranin, gasgas yung tawag natin sa Diyos. Mababaw lang yung tawag natin sa Panginoon. Oo, tumatawag tayo.
Pero yung tawag, Lord, mahal na Panginoon, parang walang gana ba? Naka-experience na kayo ng gano'n, mga minamahal? Yung pananalangin na parang wala kang gana. Amen? Yung walang intense. Yung walang bisa ng mga pananalangin. Dahil wala kang gana sa pagpipray. Amen? Mabigat, magaan lang para sa iyo yung prayer. Pero pag may problema ka, may suliranin ka, sabi ng banal na Biblia, tawagin ninyo ang Panginoon sa gitna ng inyong kahirapan at kayo'y ililigtas ng Diyos. At pagkatapos kayong iligtas ng Panginoon, sino ang inyong pupurihin? Sino ang inyong luluwalhatiin? Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. That's why the Lord says, call upon me in the day of trouble. Dahil gustong-gusto ng Panginoon, tatawag tayo sa Kanya. Gustong-gusto ng Panginoon na tayo po'y lalapit sa Kanya. Gustong-gusto ng Diyos na tayo aasa, magtitiwala, mananalig at mananampalataya sa Kanya. Call upon me in the day of trouble, and I will deliver you, and you shall glorify me. Amen? Yung bottom line, kapag iligtas na tayo ng mahal na Panginoon, pupurihin na natin ang Diyos. Amen? Luluwalhatiin na natin ang ating mahal na Panginoon. Ibubuka na ng ating labi. Salamat, Lord, sa pagliligtas. Salamat, Lord, sa pag-iingat. Salamat, Lord, sa pagpapatibay ng aming pananampalataya. At huwag nating ipanalangin na bawasan ng Diyos ang ating mga problema. Dahil sa problema at pagsubok, dyan tayo lumalago. Dyan tayo tumitibay. Instead, mga minamahal, atin pong ipanalangin na dagdagan ng mahal na Panginoon ang ating mga pananampalataya, ang ating lakas, ang ating pagtitiwala. Yun ang dapat nating ipanalangin. Hindi kay bawasan ng Diyos yung problema natin. Amen? Huwag nating ipanalangin na bawasan ng pagsubok dahil kusa at darating yan, mga minamahal, dahil alam ng Diyos kung paano ka patitibayin. Amen? Alam ng Diyos kung saan ka lalago. Alam ng Diyos kung saan ka susubukin. Kaya't huwag nating ipanalangin na bawasan ng problema. Ang ipanalangin natin, dagdagan ng Panginoon ang ating pananampalataya. In Luke, mga minamahal, Book of Luke, chapter 17, verse 5, basahin natin ang Biblia. Sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal ng mga apostles, even the apostles, they pray to the Lord that increase their faith. Nanalangin sila na Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Praise the Lord. From the book of Luke chapter 17, verse 5. And the apostles said unto the Lord, increase our faith. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas at ang kabanata ay 17 at ang talata ay 5. At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Amen. Amen. And the Lord said to the apostles, Lord, increase our faith. Amen. Hindi sila nagpray na, Lord, decrease our problems, decrease our trials. Amen. But rather they prayed that, Lord, increase our faith. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siguro iniisip ninyo, biblical din pala yung explanation ni Brother Jojo. Totoo po yan. Hindi sila nananalangin na bawasan ang problema nila. Hindi sila nanalangin na bawasan ang pagsubok. But rather they prayed that the Lord increase our faith. Yun ang dapat nating ipanalangin. Pag-gising natin sa umaga, pagtulog natin sa gabi. Every time, mga minamal na tayo po ay nagme-meditate, tumatawag sa mahal na Panginoon, wag nating kakalimutan na Panginoon, patibayin mo ang aming pananampalataya sa iyo. Patatagin mo ang aming pagtitiwala sa iyo upang pagdating ng mga pagsubok, manatili kaming nakatayong matatag dahil ikaw at sa iyo kami nagtitiwala, sa iyo kami umaasa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Your trials for today are preparation for the challenge for tomorrow. Your trials for today are preparation for the challenge for tomorrow. Yan po ang totoo. Yung pagsubok natin, mga minamahal, ngayong araw, ngayon ay paghahanda, mga minamahal, para sa ating pong pakikipaglaban sa hinaharap, sa kinabukasan, sa bukas. Amen? Dahil bawat araw ay may iba't ibang mga pagsubok. Kaya yung trials ng pananampalataya mo ngayon,
ay ginagawang preparasyon, paghahanda ng ating mahal na Panginoon. Dahil bukas sa makalawa ay may panibagong pagsubok po tayong harapin. Alam po ninyo, matatapos lang ang mga pagsubok na ito na ating kinakaharap kapag tayo po ay nasa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Just like Job, kagaya ni Job, mga minamahal, before he faced the challenge of trials, the Lord built him up. Bago po humarap si Job ng matinding pagsubok, siguro naman ay familiar sa inyo ang naging buhay ni Job, ang trials ni Job. Lahat ay nawala sa kanya. Amen? Baka, tupa, lahat ng kanyang ari-arian ay sabay-sabay na nawala sa kanya. Imagine, in a single day, lahat ng kanyang pag-aari ay nawala sa kanya. At hindi lang yon, yung kanyang 10 anak ay sabay-sabay ring namatay, nawala sa kanya. Amen? Amen. Madali lang bang pagsubok yon? Mahirap, di ba? Imagine lahat ng pag-aari mo, lahat ay nawala sa iyo. Mga minamahal, pagkatapos ang iyong mga mahal, okay lang sana kung mawala sa iyo ang bahay, okay lang sana mawala sa iyo ang mga hayop, okay lang sana mawala sa iyo ang mga material na mga bagay dahil may babalik pa yon. Pwede mo pang hanapin yon, matatagpuan mo pa yon. Pero yung 10 niyang anak na sabay-sabay na nawala, matinding pagsubok ang pinagdaanan ni Job. Ang dami ng matitira, yung natira pa sa kanya, yung asawa niyang persecutor. Amen? Amen? Buti na lang si Job, hindi na nalangin na, Lord, ang dami mong itinira, dapat isinama mo na to. Itong asawa ko na ito, dahil imbis na i-encourage ako, ililift up ako, itong asawa ko pa yung nagdi-discourage sa akin. Sabi nung asawa niya, Job, sumpain mo ang iyong Diyos at mamatay ka. Amen? Amen? Asawa ba yon? Dapat yung misis, everybody shout praise the Lord, kapag tinatrial si mister, susuporta kay mister, i-encourage mo si mister. Amen? I-lift up mo si mister. Yung isasabihin mo sa kanya yung mga encouraging word para ma-lift up yung mister mo. Ganon din si misis. Kapag naghihina si misis, mga minamahal si mister ang mag-lift up. Hindi yung si misis pang mag-discourage kay mister. Kagaya ng asawa ni Job. Ang sabi ng asawa ni Job, Job, sumpahin mo ang Diyos at mamatay ka. Amen? Sabi ni Job sa kanyang misis, magpapasalamat lang ba tayo kung puro pagpapala ang ating tinatanggap? Kapag pagsubok, hindi na ba tayo magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ang ibig sabihin ni Job, in the midst of trials, in the midst of blessing, kailangan ng labi natin nakabuka palagi sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Madaling magpuri, madaling magpasalamat kung maayos ang takbo ng buhay mo. Walang sakit, amen? Maayos ang kalagayan ng iyong pamilya, stable at status, mga minamahal, financially. Everybody shout praise the Lord. Madaling magpuri, madaling magpasalamat. How about all of a sudden, lahat ng yan ay biglang bumaliktad, kagaya ng buhay ni Job. All of a sudden, kahapon pa lang, nagpapasalamat si Job. Kahapon pa lang, nag-alay sa altar ng Panginoon upang pasalamatan ng Diyos at ingatan ng kanyang buong pamilya. Pero kinabukasan, amen? Mabigat na pagsubok, mabigat na trials ang dumating kay Job. Pero sabi ng banal na Biblia, si Job, hindi po niya minaldisyon ng Diyos. Bagkus siya po'y nagpuri at nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, ako'y isinilang na walang dala at ako'y mamamatay na walang dala. Ngunit ang puso ko ay magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. How about all of us natin? Mabaliktad ang lahat ng pangyayari, just like Job. Makakapagpasalamat pa rin pa ba tayo? Kaya pa rin ba natin magpuri sa mahal na Panginoon? Kaya pa rin ba natin sumigaw ng hallelujah? Kaya pa rin ba natin sumigaw ng praise the Lord? Kaya pa rin ba natin umawit ng makalangit na mga awitin ng buong puso sa ating mahal na Panginoon kahit nagkakagulo na ang takbo ng ating buhay, kahit punong-puno na ng pagsubok at trials ang buhay natin, kaya pabaraan nating paglingkuran ng ating mahal na Panginoon ng may pagpupuri at pagpapasalamat. Sabi ng Biblia, can you still serve the Lord with gladness and joy, even the situation are so complicated and fall apart? Kaya pa ba nating pasalamatan, purihin ang mahal na Panginoon, kahit mga minamahal, komplikado na ang sitwasyon ng ating buhay? Sabi ng banal na Biblia, si Habakuk, mga minamahal, amen, isang minor prophet, dumating ang point, mga minamahal, na siyang naging leader ng Israel. Everybody shout praise the Lord. Siyang propeta ng bansa ng Israel. Nakita po niya, mga minamahal, ang buong Israel ay nasa
mga minamahal, kritikal na kalagayan sapagkat sila'y napapalibutan ng maraming bansa. Mga minamahal, countless soldiers ang nakapalibot sa kanila. Sila'y lulusubin at sila'y papatayin. Mga minamahal, ngunit si Habakuk, ang sabi ng banal na Biblia, panatag siyang nagpupuri sa Panginoon. Sila'y trials, mga minamahal, hindi lang sa pagkain, hindi lang sa inumin. Maraming pagsubok ang dumating sa kanila. Pero ang sabi niya, mga minamahal, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the Lord, thy God of my salvation. Sabi niya, magagalak pa rin ako. Amen? Kahit may pagsubok, magagalak pa rin ako. Kahit may problema, magagalak pa rin ako. Kahit may kahirapan, magagalak pa rin ako. Kahit minsan walang pang-upa ng bahay, magagalak pa rin ako. Kahit minsan mawalan ako ng trabaho, magagalak pa rin ako. Kahit may pagsubok kaliwat kanan, magagalak pa rin akong paglingkuran ang Diyos na siyang pinagbubukalan ng aking kaligtasan. Last verse po, mga minamahal, from the book of Habakkuk, chapter 3, verse 17 up to verse 18. Pakinggan po natin, mga minamahal ko, yung pinagdadaanan ng mga Israelita sa panahon ni Habakuk. Amen. Praise the Lord. From the book of Habakkuk, chapter 3, verses 17 up to 18. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of our olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall no herd in the stalls. Verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Amen. Sa Tagalog po. Amen. Praise the Lord. Tapos ng talatang ito kay Lim, ating mga beloved song leader, Amen. Praise the Lord. instrumentalist. Dito po sa aklat ng Habakuk at ng kabanata ay 3 at ang talata ay 17 hanggang 18. Sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng ulibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay Hallelujah. mahihiwalay sa kalungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Amen. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Palakpakan Amen. natin ang mahal na Panginoon. Diba? Tingnan mo si Habakuk. Even in the midst of trials, he worshiped the Lord gladly with all joy, the God of his salvation. Pinupuri niya ang Diyos, mga minamahal. Ang sabi rito, sa verse 17, sundan po ninyo ako ng pagbasa. Sapagkat bagamat ang puno ng ubas ay hindi mamulaklak, pag hindi mamulaklak ang puno ng ubas, tiyak na hindi ito mamumunga. So pagsubok sa kanila, sapagkat yung kanilang ikinabubuhay ay mula sa puno ng igos. Ni magkakaroon man ng bungang mga puno ng ubas, ang bunga ng ulibo ay maglilikat. Amen. Itong time na ito, season ng pamunga ng ulibo, ngunit naglilikat. Ibig sabihin, walang bunga. At ang mga bukid ay hindi nagbibigay ng pagkain. Ang mga kawan ay may hiwalay sa kulungan. Wala ng kawan, wala ng tupa, wala ng baka sa kulungan. Hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos na aking kaligtasan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kahit trials, amen, pupurihin pa rin natin ang mahal na Panginoon. Kahit pagsubok, kahit sa gitna ng problema, sa gitna ng kawalan, mga minamahal, gitna ng suliranin, aawitan pa rin natin at pupurihin ang Diyos na may-ari ng ating kaligtasan. Hindi tayo papayag na dahil sa pagsubok ay hinto tayo sa pagpupuri. Sa panahon nila Habakuk, walang bunga ang igos, walang bunga ang ubasan. Mga minamahal, tumigil at naglikat ng bunga. Mga minamahal, ang mga ubas at igos. Ang kanilang kulungan ay walang baka at tupa, mga minamahal. Halos wala silang makain. Halos wala silang ikabubuhay. Ngunit ang sabi nila, pupurihin pa rin namin ang Panginoon ng buong galak, ang Diyos na may-ari ng aming kaligtasan.
Ibig sabihin, kahit pala komplikado ang sitwasyon ng buhay natin, kahit pala tayo dumadanas ng matinding hirap at kawalan, kinakapos tayo financially, kinakapos tayo materially, minsan ay wala tayong makain, minsan dumadanas tayo ng mabigat na pagsubok, ang nais ng mahal na Panginoon ay purihin pa rin natin ang Diyos, mga minamahal na may-ari ng ating kaligtasan. Awitan natin ang mahal na Panginoon sa oras nito. Ating purihin ang Diyos. Hallelujah. All things work for good. Though sometimes we can't see how they could. Struggles that breaks our hearts into sometimes blind us the truth. The Father knows what's best for us. His ways are not alone. So when your power goes weak and you just can't see, Yes, Lord. Hallelujah. remember He's still on the throne. God is still one Yes, Lord. to be Hallelujah. mistaken. Amen. God is too wise to be mistaken. God is still Hindi magkakamali ang mahal ng to Panginoon. be Perfecto ang Diyos. Hallelujah. to Na walang we tingin don't na mahal ng Panginoon. understand. When it goes His way, when you can trust His way, trust His way. Hallelujah. He's just the Master's way, Yes, oh God. and He holds our Glory to future. Jesus. Hallelujah. Salamat mahal ng Panginoon. Hallelujah. Na kami ang patuloy na pinakahawakan. Patuloy po kaming pinapalakas sa Diyos. Pinapatibay sa aming pananampalataya. Sa gitna ng pagsubok, hindi mo kami iniwan, mahal ng Panginoon. Sa gitna ng pagsubok, hindi mo kami pinabayaan. Hanggang ngayon ay narito kami nananatili. Nagbibigay po po rin sumasaya. Hallelujah! Glory to Jesus. Yes, Lord. It's within you and me. So someday be just like Him. Ay, mawit sa mahal ng Panginoon. Hallelujah. God is still wise to be mistaken. God
mistaken. We trust in Thee, there is God. We trust in Thee, there is Jesus. Kami magtitiwala sa iyo. Kami mag-aasa sa iyo. Bakit namin na alam mo kung anong mabuti para sa amin. Alam mo kung anong mabuti para sa amin. God is too wise to be mistaken. Hallelujah. He's so good to be so when you don't understand, when you don't understand, when you can't understand, just is all. Hallelujah. Hallelujah. God is too wise to be mistaken. Sa amin upang kami maging matibay, upang kami maging matatag, upang kami lumago sa paglilingkod sa iyo. Kagaya ng ating pinag-aralan, minamahal, madaling magpuri, madaling magpasalamat kung maayos ang takbo ng buhay mo. Madaling magpuri, madaling magpasalamat kung maayos ang buhay mo. Walang problema, walang sakit. Paano kung biglang mabaliktad ang sitwasyon? May pagsubok ka, may problema. Yung problemang parang wala ng kalutasan. Yung pagsubok na parang hindi na natin kayang lampasan. Minamahal. Paano kung biglang-bigla dumating sa atin ang kahirapan? The question is, kaya pa ba nating purihin at pasalamatan ng mahal na Panginoon? Si Job, dumating ang dagok sa kanyang buhay, ngunit hindi niya nilimot ang Diyos. Hindi niya sinumpa ang Diyos. Hindi niya tinakwil ang Diyos. Pagkos siya'y nagbigay papuri at nagpasalamat, sabi niya, mahal ang Panginoon, ako'y hubad na pumarito sa lupa at ako'y lilisan na hubad. Sabi ng Biblia, pinuri at niluwalhati ni Job ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, huwag tayong manalangin na mawasan ang pagsubok at problema. Nang ipanalangin natin, patuloy na dagdagan ng Panginoon ang ating pananampalataya, mapagtibayin tayo upang sa pagsubok na ating kinakaharap ay manatili pa rin tayong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tayo mo'y manalangin sa oras nito, minamahal. Ilapit natin ang ating sarili sa Diyos. Mapagpalang Ama sa langit, Diyos na mga pagirian, salamat. Salamat, Panginoon, sa iyong gabay at patnubay sa bawat iya sa amin, na patuloy mong sinusukat, mahal na Panginoon, ang kalidad ng aming mga pananampalataya. Aming patuloy na dalangin na dagdagan mo ang aming mga pananampalataya. Papagtibayin mo kami, palakasin mo kami, patatagin mo kami sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga problema. Ayaw naming mahulog sa iyong mga kamay. Ayaw naming mawalay sa iyo, mahal na Panginoon. Ayaw naming mawalay sa iyo. Kaya't panghawakan mo kami sa galang amin.
Sagad ang amin ay wala kaming magagawa kung wala ka, mahal na Panginoon. Batid mo na kami mahina. Mahina kami. Sagad ang amin lamang, mahal na Panginoon. Ngunit magagawa namin ang lahat ng bagay dahil sa iyo. Dahil sa iyo na araw-araw na nagbibigay sa amin ng kalakasan, araw-araw na nagbibigay sa amin ng tagumpay sa mga pagsubok na aming kinakaharap. Huwag mo kaming pababayaan, mahal na Panginoon. Panghawakan mo kami, palakasin mo kami, papagtibayin mo kami mula sa araw na ito hanggang sa araw ng iyong banal at dakilang pagdating sa pangalan ni Jesus. Bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang mahal ng Panginoon. As a point of contact, mga minamahal, ipatong natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay, sa parte po ng ating katawang may kalamdaman. Sawayin po natin sakit gumaling, problema malutas sa pangalan ni Jesus, amang banal, di sa dakilang buhay at mapagpala, sa matamis at makapangyarihan mong pangalang Kristo Jesus. Sa oras nito, iunat mo pong iyong mapagpalang kamay. Ipatong ito sa ulo ng bawat iya sa amin, sa pangunang panalangin ng mahal na pastor. Ano bang karamdaman ay gumaling, anumang problema ay malutas sa pangalan ni Jesus. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Namas of doubts, namas of pride, namas of carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out, mga karamdaman, panghihina, palupaypay, mga palalamig, pag-alinlangan, kahirapan, kawalan, sa pangalan ni Jesus. Cast out right now and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa oras nito, minamahal, tayo po natin tumayo. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times, express our love to our dearest Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. And I love you, dearest Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian at pagsambay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Purihin at luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At para po sa ating mga announcement, o bago tayo dumako sa ating announcement, tayo po muna dumako sa ating special love offering, mga minamahal, at ang Diyos ang magpala. At para sa ating special love offering, mga minamahal, ito po'y ating linilikom, mga minamahal. Iniipon po natin ito bilang paghahanda para po sa ilang mga piyesa ng ating sasakyan, mga minamahal, maintenance ng ating sasakyan. Ito pong natapos na anniversary, talagang mga minamahal, sagad-sagad po tayo financially. Amen? Kaya yung following week, before o pagkatapos ng ating anniversary, yung naipon nating special love offering ay nagamit natin para sa panggastos sa pangailangan ng ating mga manggagawa dahil talagang zero balance po, mga minamahal. Malaki po yung gastusin, mga bayarin, mga minamahal, sa ating anniversary. Kaya itong week na ito na nagdaan, mga minamahal, ngayon pa lamang po ulit tayo nag-start mag-ipon, mga minamahal ko, ng ating special love offering para po, minamahal ko, sa ating pong mga sasakyan. Kaya as of now, yung ating L300, mga minamahal ko, ay hindi po natin yan nagagamit, mga minamahal, dahil ang cylinder head ay may diferensya, may sira, ilan sa mga pyesa, at tayo po'y nangangailangan ng almost 5,000 pesos para po mapaandar, mga minamahal, magamit uli yung ating sasakyan na L300. At kahabagan ng mahal na Panginoon, may kapatiran po tayong nag-pledge. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. 2,500 yung kanyang pledge para po, mga minamahal, maayos uli at mapaandar uli, mga minamahal ko. Yung actually umaandar po yan, kaya lang mahirap pong ipersa kung sa malayuan at mga paakyat dahil baka, mga minamahal, magkaroon ng lalong mas malaking sira yung ating makina. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, sa kapatid natin na nag-pledge, 2,500 yung kanyang pledge. Hindi ko na lang po i-mention yung pangalan. Ang Diyos po ang magpala sa kanila, mga minamahal. Talagang maramdaman po natin yung kanilang concern sapagkat ginagamit po natin ito paghatid sundo sa ating ilan ng mga kapatiran, nagiging service mo natin papunta sa dako ng Malangas, dako ng Imelda, yung mga kapatiran natin ng bunga ng Krusada sa Malangas. Sa ngayon, hindi po sila nakakadalo dahil walang service doon sa kanila. Kaya kawawa naman po, mga minamahal. At patuloy tayong tumulong, magbigay, mga minamahal, ipag-pray natin na bigyan tayo ng Panginoon ng mga bagong sasakyan. Amen?
Kasi itong lumang sasakyan, sira ngayon, maayos, sira uli, mga minamahal. Hindi pa nga naayos yung isa, may panibagong sira na naman. Gawa ng 19 kopong-kopong pa po itong sasakyan na ito, mga minamahal. Talagang kung baga sa tao pa, mahina na ang tuhod. Marami ng iniindang mga sakit, mga minamahal. Kaya ganun po siguro, mga minamahal, maya't maya ay may diferensya ang pyesa. At sa magitan po ng ating special love offering, mga minamahal, malaki po ang maitutulong natin para po, mga minamahal, maayos po natin yung ilang mga sasakyan. Ang Diyos pong magpala sa ating lahat. Aking pong binibigay sa pananalangin, ating beloved Brother Aljo Dugos, mga minamahal, para sa ating prayer. Tayo po yung isang manalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakilang papalang Diyos, magpanginoon sa lahat, malpanginoon Jesus, Panginoon, dumadako sa aming special love, Panginoon, para sa karagdagang gastusin, sa mga nalagawain, Panginoon, sa mga maintenance sa sakyan, Panginoon, sa bayan ng kuryente, kung ano man mga gastusin sa yung banal na abasan, Panginoon, ikaw po magpala sa bawat isa sa mga kapatiran, Panginoon, na walang sawang sumusuporta, na matapat na nagbibigay, ikaw po magpalago sa kanilang mga negosyo, mag-promote sa kanilang mga trabaho, Panginoon, mga Panginoon, bigyan niya sa pagkitaan, ng stable na pagkitaan, Panginoon, upang patuloy po silang makapagsuporta sa iyong banal gawain, Panginoon. Ito amin sa madalangin, sa matamis, at makapangyarihan. Pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Schedule of our services, mga minamahal, ang ating pong banal gawain every Wednesday po, alas 3 hanggang alas 7 ng gabi. Every Friday po, Friday service, alas 3 po ang ating simula. At tayo po, minamahal ko, ay natatapos alas 8 ng gabi. Every Sunday po, ating general worship, ang ating pong simula ay alas 10 ng umaga, at tayo po ay matatapos alas 3 ng hapon. At ipagpaumanhin po ninyo, kung minsan tayo po ay lumalampas ng oras. Ang Diyos pong magpala sa ating lahat. At right after ng ating service, kaili po, mga beloved instrumentalists, sa ating pong tumatao sa ating control, sa ating live webcast, pero po tayong meeting, mga minamahal, katapos po ng ating banal na gawain. Mga beloved instrumentalists, beloved musicians, ating pong webcast personnel, at maging sa ating sound system control, mga minamahal, yung ating pong mga crew, sa ating pong mga minamahal paggawa sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magpala. Meron po tayong meeting right after po, minamahal ko, ng ating banal na gawain. At yung ating miracle hour, wag po natin kalimutan, every Saturday night, 7 p.m. hanggang 8 p.m. ng gabi, hanggang Thursday po, minamahal ko, ng gabi, yung ating pong miracle hour. At kung kayo po ay nakakapanood, kindly, mga minamahal, i-share po natin ito sa ating pong mga Facebook para po, mga minamahal, maibahagi po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon sa ating pong mga kababayan, sa mga loved ones natin. Malay po natin, may mga loved ones tayong makapanood ng ating pong miracle hour na inyong na-share, at sila po ay maakay natin sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa ganitong paraan ay ating pong, mga minamahal, maipangaral, malawakang pangangaral ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang Diyos pong magpala sa atin, at wala naman po tayong mga announcement, mga minamahal. Akin po na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating closing prayer, ating beloved brother Joshua Ignacio. Mga minamahal, tayo po natin tumayo at tayo po sama-samang manalangin sa ating closing prayer. Pabaon po ng Panginoon ang kagalakan, kapayapaan sa ating puso at sa ating kaisipan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ibididimi, hermano, hermana. Ito do kita lebantay, al sidat mga mano, para rason ng ating Diyos. Poderoso Señor Jesucristo. O Dios, poderoso Señor Jesucristo, también te milas de gracia contigo. Nandiamon temporario que acaba servicio con Dios para contigo. Principio na MC Joyful, solemn na mga kansyon, también na mga kansyon, del diamon mga kantore, también na mga testimonyo, del diamon mga hermano, hermana, también explanation po kilala del 10% yung presimiento de amor para contigo. Special men na dito yung palabra, pwede kami uwi. Iyo mo rason por may katukitinwa servir contigo. Pidi kami na dia de Miyerkules, libatulad ka naman todo aquí, también pidi kami estuleos ko naman ng mga malhente, mga disgrasya na kamino, inauna reaso di amon honorable, amable pastor, will disrada almeda, el gloria alabanza con el diaton Dios, poderoso Señor Jesucristo. Amen. Amen. We love you so much, our beloved brethren, and Jesus loves us more. Lahat po tayong magkamayan, and we are dismissed in Jesus' name. God bless us all. Amen and amen. Sa mga magpapalayans, dito lamang po sa harap.